Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Miss Rose ng Sopping Tagalog 101 at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa ang Barako Coffee Soap. Ang una ko pong ginawa ay mag-extract ng liquid coming from this coffee powder. Locally originated from Philippines po itong coffee powder. Nabili ko po siya during that time na nagbakasyon ako sa Pilipinas. Dinala ko po rito sa US. At ang naging choice ko lang ay brand na Cafe Maria. But anyway, pwede po siya sa paggawa ng sabon. So, naglagay lang po ako ng pew powder. Tapos, in-extract ko lang po siya. Ginamitan ko po siya ng equipment ng pang-extract. Yan po yung nakikita nyo ngayon. At iyan na nga po, meron na akong liquid content para sa lye solution ko. At ito nga po yung powder, hindi ko po siya itinapon kasi gagamitin ko po siya. Kaya kung gusto niyo gamitin yung powder, huwag niyo po itatapon. At nag-measure na nga po ako ng liquid, exact ng liquid na kailangan ko para sa lye solution. So, ang ibig kong sabihin po, yung water content ko, ang equivalent po noon ay ginamitan ko ng coffee water o coffee liquid. At ito na nga po, drenay ko po siya. Inalis ko po yung moist through air fryer. So, wala na po siyang moist. Talagang dry na po siya. At ito naman po ang fragrance oil na ginamit ko. Siyempre, ang theme ay coffee. So, ang fragrance oil din ay coffee fragrance oil. Sinunod ko na rin po ang mag-measure ng aking sodium hydroxide or tinatawag na lye or caustic soda. Ito pong klase ng lye ay food grade. At dahil po hindi ko pa siya gagamitin, kaya tinakpan ko po muna siya ng plastic para po hindi siya mag-moist. Yung coffee liquid nga po pala na nakita nyo kanina, inilagay ko po siya sa freezer. At ito po nakikita nyo ngayon ay coconut milk. At ito naman ay gagamitan ko ng titanium dioxide. So, yung aking pong, dahil yung coffee liquid ko po, explain ko muna sa inyo. Nilagay ko po siya sa freezer. Prinis ko po siya para kinabukasan pa ako kasi maggagawa ng sabon. Ang purpose ko po ay ayaw ko magkaroon ng fumes at the same time hindi magkaroon ng foul smell yung paghalo ng lye sa coffee liquid. Ito po nakikita nyo ngayon ay titanium dioxide. Ang purpose ko lang po kaya ako gumamit ng titanium dioxide para pumuti po yung soap butter. At nadidissolve po yung titanium dioxide na yan sa water. At ang water na ginamit ko ay distilled water. Ginamitan ko rin po ng mica powder at pinangalan nila itong coffee. At syempre, gagamit tayo ng sodium lactate para tumigas pa ang sabon. Ang sodium lactate po pala ay inihalo sa lye solution, okay? Nag-measure na rin po ako rito ng mga oils. Medyo wala po akong ibang video ng pag-measure ko ng oils. I think dalawa lang ang maipapakita ko. Hindi ko na-capture yung dalawa pa. 4 oils po ang ginamit ko dyan. At iyan na nga po. Kung mapapansin nyo, yung aking coffee liquid ay na-freeze na.
Ibig sabihin yan kung kung ngayon ako gagawa, kinabukasan ko inihanda yung aking coffee liquid. Kasi yung coffee liquid ko, magsiserve siya as a water content para ma-dissolve ang sodium hydroxide. At parati ko pong binabanggit sa mga video ko na ihahalo po ninyo ang lye sa liquid content po ninyo. Slowly ko lang po siyang binupour kasi nga may tendency na kapag inihalo nyo lahat yung inyong lye, medyo nagkakaroon ng ibang amoy ang liquid content ninyo. Sa akin po, sa experience ko po yan ha. Nihalo-halo ko pa po siya para tuluyang matunaw yung nag-solid na liquid. At ito na nga po yung sinasabi ko, kung gagamit kayo ng sodium lactate to harden yung sabon, ilalagay nyo po yung sodium lactate sa lye solution at haluin nyo na lang po. So, meron na akong oils at meron na rin akong lye solution. At iyan na nga po yung hinahalo ko na siya. Yun nga po, inahalo-halo ko lang para mag-emulsify po yung lye at yung oil. Di bali may 3 division po ako ng soap butter. So, ibig pong sabihin may tatlo po akong different colors or different 3 layers po ang aking sabon. Di bali po, depende sa style po na yun. Yan lang po ang concept na gusto kong mangyari sa paggawa ko ng Barako coffee soap. At siya nga po pala, kaya ko ito tinawag na Barako dahil nga yung coffee powder na aking ginamit, originally from Philippines, locally produced. Sa mga nagkakaroon po ng division of soap butter, ang advice ko po sa inyo, be sure na yung inyong fragrance oil ay hindi nag-accelerate, hindi tawag doon, lumalapot ang soap butter agad-agad. Nakita nyo po kanina, ako'y naglagay na ng kulay na mica powder. So, di bali po yung sa mica powder na to, yung soap butter na ito, yung magiging base ko.
At ito nga po sinunod ko na yung soap butter na ito. At may isa pa, yeah, medyo binawasan ko. Inilagay ko ulit sa yung soap butter, inilagay ko sa isang, sa container na nakikita nyo ngayon. Ito po ang another concept style na gusto ko mangyari. So yung titanium dioxide na ginawa ko kanina, medyo nilagyan ko po yung isang soap butter ng titanium dioxide. Ang purpose ko niyan is yung top layer ay puti sana. Kaso nga lang, yung outcome ng sabon is hindi talaga puti, kundi parang off-white. Yung nakikita nyo ngayon kung paanong kulay yung ganyan, yan na yan. Ito na po yung coffee powder, inilagay ko na nga po yan. Di bali sa middle layer po yan ng sabon na yung outcome ng sabon. Konti lang po, pero ang ganda po ng outcome. Siya nga po pala, hindi ko ginamitan ng electric hand mixer. Talagang patiently na minix ko lang po siya without using electric hand mixer. Pero po kung gusto nyo gumamit ng electric hand mixer, pwede po kayong gumamit. At eto na nga yung fragrance oil. Alam nyo, maganda tong fragrance oil na to. Kaso nga lang yung outcome ng sabon ko, medyo yung ang tawag doon, retention ng fragrance ay hindi strong. So next time paggagawa ko ulit ng sabon na ganito, medyo siguro dadamihan ko na yung content ng fragrance oil. Medyo malabnaw pa siya. So, maganda yung aking nabiling fragrance oil. Hindi siya masyadong nag-a-accelerate. At ito na nga po yung coconut milk. Inilagay ko po siya dyan sa kasama ng coffee powder. Konti lang po. At siya nga po pala yung mga liquid na ginamit ko sa pagtunan ng titanium dioxide at yung liquid na nanggagaling sa coconut milk ay hindi po siya ni-reduce sa content ng water ko. Ang soap mold po na ito ay galing sa Nurture Soap. Meron po siyang silicone para madali pong matanggal yung sabon. So, di bali po yan ang base ko.
Ang purpose ko po niyan, just to flatten the soap butter. Pero hindi po talaga siya nag-flat. Pero it's okay. Nalo-halo ko na naman ang soap butter kasi ayaw ko po siya masyadong lumapot. At ito na nga po yung aking top layer. Medyo actually, mahaba po yung paggawa ko ng sabon na yan. Hindi ko alam kung ilang oras, siguro may 2 oras. Pinutol ko lang. Alam nyo na, sa video content, may puputulin ka talaga na part ng paggawa ng sabon para lang mapaikli yung minutes. Nilagyan ko lang po ng design yung top. It's up to you po kung gusto nyo ng may design. At ito na nga po, wala na akong gloves actually. Kasi, yung magkaibang kulay na gloves na ginamit ko, I ran out of gloves. So, bibili pa ako sa store. Grabe pong overuse yung soap mold ko, no? Kasi gumagawa ako ng sabon na may activated charcoal. Kaya medyo may itim-itim na yung wooden part ng soap mold. And that's the outcome of the soap that I made. So, I have 3 layers. Medyo malambot-lambot pa siya. Actually po, maganda pong result. At syempre, ay i-share ko po sa inyo yung
recipe po na ito. I have a single cutter. So, medyo, sa Pilipinas po, medyo may kamahalan to. Nakuha ko lang po to during the sale sa Amazon dito. And this is the first cut of soap. Pansin niyo po siya. Nagustuhan niyo po ba ang konsepto? Parang yung nasa yung nasa base, nasa ilalim ay chocolate. According sa site na binilan ko ng fragrance oil, hindi siya nagdi-discolorate. Nagdi-discolor. Hindi na-apekto ng soap butter. Kaya lang siya nag-discolor na yan. Sa part na hindi ko ginamitan ng mica powder, ng colorant, ay dahil sa coffee, sa kulay ng coffee. At ito na nga po ang outcome.